Madayo nga adlaw matinians, Enero 18, 2025, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jaljis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ania ang atong mga headlines. Department of Transportation ug Mati LGU magtinabangay alang sa Mati Airport Development, mga pagpangandam sa COMELEC alang sa eleksyon 2025. Atong sutaon, Mati LGU apektado sa politika sa probinsyal nga panggamhanan. Pag-ayo sa Liberty Bridge, sugdana. Sa sports, mga batanong Mati Eagles magdula sa Bacolod. Ug sa atong year-end report, atong sayron ang kalampusan sa sangguniang panlungsod sa tuig 2024. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nagkasinabot ang administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat ug ang Department of Transportation nga magtinabangay alang sa paspas nga pagtapos sa Mati Airport Development Project nga gilaumang mahuman hinapos sa 2025 o di kaha sayo sa tuig 2026. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Gipangunahan ni Mayor Michelle Nakpilrabat ang usa ka panagpulong nga may kalabutan sa pagpalambo sa Mati Airport inubanan sa Department of Transportation, contractors ug ang mga lokal nga opisyales sa dakbayan sa Mati ug sa probinsya sa Davao Oriental. Ang maong proyekto dunay dakong potensyal nga mapausbaw ang accessibility ug ingon man ang ekonomikahadong kapabilidad ug potensyal sa dakbayan sa Mati. Ang panagpulong gipahigayon ni atong Enero 14, 2025 sa mismong buhatan sa Mayon. Gihanyag ni Mayor Michelle Nakpilrabat sa giingong panagpulong ang ekonomikahadong oportunidad nga mahatag sa Mati Airport sa rehiyon. Gihatagan usab niya og hibugaton ang panginahanglan sa dakbayan sa Mati nga mas mamahimong accessible alang sa mga tigpamuhunan, hilabi na sa pagpadayong paglambo sa turismo, agrikultura o komersyo. Nahisgutan usab sa pulong ang export quality tuna nga makuha sa mga mananagat sa kadagatan sa Mati nga duna gayud potensyal nga mahalin sa uban nasod ug kung galing adunay transportation hub nga mopasilidad niini. Was the construction of the, then they call it landing fish, ngayon fish port, because the tuna highway is here. So the idea is cargo, pang cargo talaga. Gitagaan o sa bugbili sa Mayora ang dakong kontribusyon ni kanhi Gobernador sa Davao Oriental Cora Malanyaon, samtang siya pa ang chairperson sa Regional Development Council kung diin giduso niya ang pagpondo sa pagpalambo sa airport. Tungod sa pagduso ni kanhi Gobernador Malanyaon na siguro na mamahimong prioridad alang sa rehiyon ang pagpatukod sa giingong infrastruktura. Gibutyag usab ni Mayor Michelle Nakpilrabat sa panagpulong ang kolaborasyon niya ug nila kanhi Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo ug Erwin Tulfo
nga may resulta sa 100 million pesos nga pondo alang sa Mati Airport Development. Gipasalamatan usab ni Mayor Michelle Nakpilrabat ang tanang mitabang ug mihatag kontribusyon alang sa pagpalambo sa Mati Airport. Ang proyektong ipatukod gilangkuban sa terminal, fire station ug parking space nga itukod sa mga kontraktor sa proyekto nga OG Santos Construction ug Rocky Corporation. Ug aduna usab giplanuhang kasabutan tali sa DOTR ug probinsyal na panggamhan sa Davao Oriental alang sa runway expansion nga mobalor sa 90 million pesos. Gilauman usab sa DOTR nga sa katapusan sa 2025 mamahimo ng operational alang sa manggagmay nga eroplano ang Mati Airport. O sa 2026, mamahimo na kining moakomodar og mga dagkong propeller-driven aircraft. Giduso usab ni Mayor Michelle Nakpilrabat nga dapat adunay mga disenyong mandaya ang arkitektura sa airport. May accent ng Mandaya na mag-reflect yan. Pag landing ng turista, makikita nila this is ethnic, yung aming grupo, identity ng Mati. Mitambong usab sa panagpulong si City Building Officer Engineer Zenaida Luon nga mao atiman sa electrical plan sa airport ug ingon man sa koordinasyon tali sa Davao Oriental Electric Cooperative Condoreco ug ang City Planning Officer sa Mati nga si Mr. Joseph Purgatorio nga moatiman sa zoning requirements sa Mati Airport. Ang pulong nagpamatuod sa progreso sa dakbayan sa Mati padulong sa ekonomikahanon ug kultural na kalambuan, pinaagi sa mga infrastrukturang moderno, epesyente ug likon. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Gipagawas na sa COMELEC Mati ang opisyal nga balota alang sa 2025 midterm national and local elections. Samtang padayon ang mga lakang sa seguridad ug pagpangandam nga gipahigayon sa mga otoridad. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Nunot sa pagsugod sa election period alang sa 2025 midterm national and local elections, kaniadtong Enero 12 mamahimo nang makita ang opisyal nga balota nga gamiton sa umaabot nga piliay. Alang sa mga kandidato o rehistradong botante ning dakbayan sa Mati, mahimo nang matanaw ang balota pinaagi sa COMELEC Mati Facebook page aron nga ma-verify ang ilang mga ngalan ug mga numero sa balota. Samtang padayon ang mga lakang sa seguridad, kauban sa pag-establisar sa mga checkpoints sa tibuok nasod, lakip ang dinhi sa dakbayan sa Mati aron masiguro ang pagsunod sa mga lagda sa eleksyon, ilabi na ang pagpatuman sa ganban nga mulungtad sulod sa tibuok election period. Isip kabahin sa pagpangandam, padayon usab ang COMELEC sa pagdumala sa automated counting machine kon ACM roadshows matag barangay. Kini nga inisyatiba nagtumong sa pag-edukar sa mga poll workers ug botante bahin sa proseso sa piniliay. Adunay usab gipahigayon nga eksaminasyon alang sa DESO Technical Support Staff kaniadtong Enero 15 sa buhatan sa COMELEC. Dugang pa, gikatakda nga moabot ang mga election materials sa unang semana sa Mayo aron masiguro nga andam na kini sa adlaw sa eleksyon. Gipahinumduman sa mga awtoridad ang mga kandidato ug taga-suporta nga hugot na mosunod sa mga regulasyon sa eleksyon. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Giangkon ni City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat nga labihang apektado ang LGU sa nagapadayong politikanhong panagbangi tali sa buhatan sa gobernador ug sa sangguniang panlalawigan sa probinsya. Usa sa di maayong resulta sa maong panagbangi ang di pagpasa sa annual budget sa probinsya sa ikaduhang higayon. Si Nash Tiguelo sa report. Nagpahayag si Mayor Michelle Rabat sa iyang kabalaka bahin sa padayon nga problema sa provincial budget nga adunay dakong epekto sa ekonomiya sa lungsod. Sa iyang programang Magtanong ka MNR, gipahayag ni Mayor Rabat nga ang wala pag-aprobar sa annual provincial budget nagbilin og mga 120 million pesos nga dili magamit nga nakaapekto pag-ayo sa sirkulasyon sa kwarta sa Mati. So dahil sa naitabo, may 120 million na pera dyan na nakatabi lang sa bangko, hindi mahilabtan sa provincial government. Ngano, ma'am? Walang budget, hindi approved eh. So 120 million hindi magamit, hindi yan makatuyok. Sa ekonomiya, hindi nakakatulong. Kasi dati, pag may pera, umiikot yan.
aron malikayan ang paghinay sa ekonomiya tungod sa kakulang sa paggamit sa pondo sa provincial government. Ang lokal nga panggamhanan sa Mati naghimo og mga lakang aron masuportahan ang mga residente. Before, 2,000 lang empleyado natin. Kasi ang province makatabang pa sa atin. So, because napilayan ang provincial government, hindi makagalaw, walang budget na tarong eh. Ni-reenacted budget lang na anaan naman ang taong Chris. Hindi nila magamit. So, tayo ni Salo dito ng burden. So, nahulog tayo na 3,600 job orders to accommodate. Tungod sa pagsaka sa mga numero sa mga JOs, ang gasto sa lungsod alang sa sweldo nakaabot og mga 40 million pesos matag bulan. Giangko ni Mayor Rabat nga ang dugang nga gasto usa ka bug-at nga pas-anon alang sa lungsod. Apan giklaro nga kini gikinahanglan aron masuportahan ang mga trabahante. So, ang Mati spends 40 plus million a month. Ang gastos ng ating gobyerno, pang sweldo lang sa ating job orders job. Dako, no? Oh, pero pasan yan papunta? Pag makadawat ng sweldo, adto na yan sa palengke, adto yan sa mga grocery, adto yan sa mga pedicab, kay Mutuyok Ma'am Lete, sa sila Mati. mutuyok sa Mati. Okay. So, mas ganda pa yung ganun, hindi ba? Kesa ilan lang ang nakikinabang. Gibasol sa mayora ang politika isip ugat sa problema sa budget. Giisgotan niya nga ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan nga gigamit ang budget isip instrumento aron mapalambu ang ilang personal o politikal nga interes. Pero niabot man tayo, ni ba remember mo na sabi ko, nga nung hindi nyo binigyan ng budget ang provincial government. Gibabagan man ng 3 bebe at yung ibang kasama nila. Tawag nga ngayon si Quadcom, di ba? Oh, sa sangguniang Sa panlalawigan. sangguniang panlalawigan eh. Giawha ginoon ni Mayor Rabat ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan sa dili pagpadala sa politika o gisipon ang kahayuan sa katawan tungod kay ang ilang mandato naggikan sa katawan ug dili sa pipila ka politiko lamang. So sabihin ko sa inyo, every year nag-i-increase ang ating sharing sa national. Hindi magalaw 'yon. Sabihin mo aabot ng 500 million. 500 million, hindi magalaw 'yan, hindi umiikot ang pera niyan. Hirap ang ekonomiya natin. Because namumulitika ang ilan para paboran ng isa. Nakalimutan ninyo na ang inyong panumpa is para serbisyohan ang katawhan. Samtang ang problema sa budget wala pa masulbad. Ang mga residente sa Mati nagasili gihapon sa mga lakang sa LGU aron malikayan ang dugang nga krisis. Nagpahimangno si Mayor Rabat nga ang dugang paglangan magresulta sa mas grabe nga kalisod sa ekonomiya sa probinsya. Ang solusyon sa krisis magdepende sa kanduro sa provincial government nga unahon ang panginahanglan sa mga lumulupyo kaysa sa politikal nga interes. Usa ka desisyon nga mahimong mamugna sa kaugmaon sa Mati ug sa Davao Oriental. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, pag-ayo sa Liberty Bridge, sugda na sa sports, mga batanong Mati Eagles, magdula sa Bacolod, ug sa atong year-end report. Atong sayron ang kalampusan sa sangguniang panlungsod sa tuig 2024. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayo na adlang Matinians, ani na sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Usa sa gipanghisgutan nga proyekto karon mao ang Mati Airport Development Project. Usa sa mga flagship initiatives nga gi-endorso karon sa Department of Transportation uban sa suporta sa lokal nga panggamhanan ug mga opisyal sa probinsya sa Davao Oriental. Ang proyekto nga nagkantidad og kapin 87 million pesos gilauman nga makapalambo sa infrastruktura sa Mati City pinaagi sa pagpatukod og mga pasilidad nga makahatag og mas maayong koneksyon ug accessibility. Ang maong airport maghatag og dakong kontribusyon dili lang sa turismo kundi lakip na sa negosyo ug panginabuhian sa rehiyon. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsang kalambuan ang imong gilauman sa proyektong Mati Airport Development Project. Taraw ba ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Kuan na dili na maglisod og kuan biyahe dol nang First of all, ang benefits na mahatag jud sa airport if ever matukod man jud diri sa Mati
is ang pinakauna jud is ang travel jud. Ang mga taga Mati manggod mo ato ba jud na sila og Davao para lang jud maka-travel kung moadto ba silang Manila, and double lang ilang payment jud ana. Ang payment sa pag-adto sa Davao o na ang payment sa plane ticket. So if ever man matukod jud ang airport diri sa Mati, dako jud kay siyang benefits labaw na sa mga travelers. Kaya ang ilang gastuhon lang ang plane ticket lang, dili na sila mag-double payment na. So dako jud kay ni siya impact jud labaw na if laagan jud ka. Laagan jud ka nga tao, gusto ka mo travel around the world. So mora jud na yung benefit jud siya ha. Ang payment jud labaw na pag naga-budget ka nga isa ka tao. Ang for my opinion, kung matupad man ang airport diri sa Mati, so daghan na kay tag turista dire and daghan pud tag syempre ang mga view na to sa Mati, daghan mga dagat, mga nature, mga sapa, man sa pamana. So pwede pud magtukod diri og negosyo para dali ra maka-travel ang mga tao diri. Di na sila kailangan mag-travel pa Davao, then padulong pa diri Mati. For my opinion, kanang dali ra gud ang pag-transfer sa mga tao kung sa transfer ang mga tao sa lain-lain gud ng mga lugar. For example, kanang busy good ang mga kanang pangod kanang naygoy mga business. So dali ra sila maka-transfer og other yes. Isa sa mga benepisyo makahatag ng airport di sa Mati kay pagbuo ng bagong trade route. Pag import at export ng mga produkto gikan sa mga uban lugar padung sa Mati, makahatag mo sa mga bagong produkto, mag-introduce sa mga bagong produkto gikan sa uban lugar. Mapadali ang mga for example mga negosyo nila, dali lang kay nanamay airport, tapos para pod mapaspas ang ilang pag-process sa ilang mga negosyo. Mas mapadali ang pag-travel sa mga tao kung nanay airport dito sa Mati. Una ang mga taga na dili na layo ang taga Davao Oriental mo travel sa sa Davao ba, dili na diri na kay dool naman, tapos instead na makapamasahe pa diri na lang. Tapos ikaduha mga mo improve pud ang Mati kay makita man pud na nanay airport, so dagsaw na pud sa mga turista. Duol ra siya sa atoang unsa ni kaning natay layo na kanang lakaw is dali ra kay transaction. Kanang mas okay na itukod ang bago nga airport kay para dili na pud sila mag-ilog or dili na pud wala for example ba wala na mabilin or mga ana kay na magoy uban mahot kanang mahutdan sila sakay ba, mahutdan na sila masakyan, mas okay na ana kay para okay na ana kay para wala yung mabili. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubanina usab kami sunod semana din hilamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelbis Jean Patalingog, amping. Sugda na ang pagpaayo sa naguba nga tulay sa Liberty, human maaprubahan kaniadtong miaging tuig ang loan alang sa budget niini. Ang maong pagpaayo gisalo sa LGU, human mideklara ang DPWH na wala sila'y budget alang sa rehabilitation and repair niini. Si Jasmine Tia sa report. Gisugda na ang trabaho sa pagpaayo sa naguba na tulay sa Liberty ning dakbayan sa Mati karong bulan sa Enero, human gisalo sa City of Mati LGU ang pagpaayo niini gikan sa DPWH. Naguba kaniadto pang Mayo 6, 2022 ang tulay, human kini makitaan og pagkadaot human miagi dinhi ang usa ka 10-wheeler nga truck. Sumala pa nga misobra sa maximum load capacity sa maong tulay ang truck nga miagi hinungdan sa pagkaguba sa maong tulay. Gisalo sa City LGU ang pagpaayo niini human mideklara ang DPWH na wala sila'y pondo alang sa pagpaayo sa maong tulay. Daling giproseso sa City LGU ang pagsalo sa budget na miagi pa sa taas na proseso. Kaniadtong bulan sa Nobyembre sa tuig 2024, giaprubahan na ang 5th tranche loan package sa City of Mati LGU, diin lakip na niini ang budget sa pagpaayo sa maong tulay. Matagal ang computation kasi may prosesong dinadaanan yan. Napapayagan ka ng ganitong kantidad lang ang pwedeng i-loan ng city. After the 1 month delay,
Naayos naman, okay na. The Land Bank nagbigay na sa amin ng approval, sa atin pala, sa city government. And then, dinaan natin sa back. Kasi kailangan mo idaan yan sa proseso. Okay. Procurement process. Okay. So, 45 million kantidad for the knowledge for all of you who Pila, wants ma'am? to know. Samtang mihakot og managlahing komento sa Facebook ang pagpaayos sa maong tulay. Dako ang kabaguhan, ilabi na sa dagan sa traffic, inigmahuman na ang ginaayo na tulay sa Liberty, rason sa pagdahom sa mga tao, ilabi na sa mga namuyo duol niini na magmalampuson ang pag-ayo sa tulay, alang sa pagbalik sa hapsay na transportasyon sa mga tao. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Biyahing pabakolod ang Mati Eagles Under-17 basketball team alang sa national level competition sa Perlas ng Silangan Basketball League. Si Peter Jan Buencamino sa report. Mubiyahe na padulong sa dakbayan sa Bacolod ang Mati Eagles 17 under basketball team alang sa ilahang national level competition debut sa Perlas ng Silangan Basketball League karong Enero 16 hangtod 19, 2025. High level gayud ang competition nga mga atubang sa mga Mati Eagles, isip Davao Regional Champion, sanglit makidula sila sa uban pang mga regional champions gikan sa Zamboanga, Northern Mindanao, Western Visayas, Soxargen, Southern Luzon, Northern Luzon og National Capital Region. Dakong hagit og dungog gayud kini sa dakbayan, sanglit kini ang unang pakigsangka sa Mati Eagles sa national na level ug mga high-level teams usab ilahang kaatbang. Dako ang salig sa coaching staff sa 14 ka Matinian Cagers nga gihatag nila ang ilang pinakamaayong dula ug mapatigbabaw ang ilahang skills and talents. Inubanan pa kini sa adlaw-adlaw na pag-ensayo ug pagbansay sa skills, endurance ug stamina sa mga players. Nakadugang usab sa kumpiyansa sa Mati Eagles ang full support nga gihatag kanila ni Mayor Michelle Nakpil Rabat ug Paulo Rabat nga may suporta pinaagi sa pagpundo sa food, accommodation ug transportation. Ang torneo sa kadakong pag-uswag sa basketball landscape sa dakbayan, sanglit makahatag kini og dungog ug kumpiyansa sa city sports teams. Ug kung diin mas magbansay ug mamahimong maiganyo ang mga kabataan nga modula og basketball. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Sumatotal sa 34 ka mga ordinansa ug uban pang mga balaod nun ang malampuson nga napasa sa 7th City Council ingon man sangguni ang panlungsod sa dakbayan sa Mati alang sa tuig 2024. Ania ang report. Sa tuig 2024, nagpadayon ang sangguniang panlungsod ning dakbayan sa Mati sa pagpausbaw sa kalambuan sa komunidad pinaagi sa mga lehislatibong kalampusan. Gikan Enero hangtod Disyembre 2024, sumatotal sa 34 ka mga ordinansa ang ilang napasa alang sa managlahing mga natad sa serbisyong publiko sama na lamang sa kalawasan, kabatanunan, edukasyon, pang-ekonomiya ug uban pa. Gawas pa niini, mukabat usab sa 321 ka mga resolusyon ang napasa atol sa tuig 2024 nga nagpunting sa mga dagkong isyu ug proyekto nga makaapekto sa lokal nga panggamhanan ug komunidad. Kini nagpakita nga ang SP Mati dili lamang naghatag og pagtagad sa ordinansa, apan aktibo usab sa paghatag og direksyon pinaagi sa mga resolusyon nga mosuporta sa implementasyon sa mga programa. Sa maong tuig sab, 54 ka regular nga sesyon ug 46 ka meeting sa managlahing komite ang gipahigayon. Diin gipakita lamang sa maong mga aktibidad ang aktibo nga pakig-alayon sa kahusayan sa serbisyo publiko. Samtang mapasigarbuhon sab nga gipaambit sa SP Mati ang tukma sa panahon nga pag-aproba sa 2025 annual budget sa lokal nga panggamhanan sa Mati nga nagpasiugda lamang sa determinasyon sa mga konsehal ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor Enzo Rabat alang sa pagtukod og mas progresibong syudad. Pinaagi sa tanang kalampusan sa tuig 2024, mas gipakita sa SP Mati ang ilang integridad ug dedikasyon alang sa kaayuhan sa katawhan. Ingon man, usa ka timaan sa panaghiusa alang sa tinguha nga malungtarong kalambuan. Ania ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong semanaha.
mao kana ang atong mga pinakahuling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magbakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.